Alam nyo ba na ang isang pelikula noon, 40 milyong piso lang ang budget pero kumikita ng halos 300 milyong piso? At ang direct na tumanggi sa malaking kontrata ng Star Cinema, si Direk Tony Y. Reyes, ibubunyag ang mga sekreto ng box office hits at mga aral sa pera at buhay. Direk, ano yung pinakamahalagang pagbabago ang paggawa ng pelikula ngayon? Ito, napakaswerte natin ng time natin kasi ang budget mo talagang to, irreliable ka. Kamukha nung pagyamuha kami nila Vic ng Enteng Gabisote, sobrang laki ng budget namin eh. Magkano yun? Naabot kami ng 40 hanggang 60. 40 million? Hanggang 60 million. Pero ang balik naman, magkano? Almost 300 million. Diba? Yung rate, magkano na? From 50,000 to 1 million yun. If I remember it right, si Joey, during that time, nasa 400,000 si Joey. Umabot siya ng 4M. Si Rene Requestas, 150 yung sinabi namin, di ba? Oh, umabot siya sa amin ng 1.5. 1.5. Isang pelikula. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Okay, let's go back to yung sa Starsan. Magkano ang production cost? Magkano ang box office? Starzan pwedeng isama sa Guinness Book of Record. Kasi yung Starzan 1, 2, and 3, nagawa namin yun within 1 year. January 4, 1988, Starzan 1. June 12, Starzan 2. January 4, 1989, Starzan 3. January 4 yun, di ba? Oo. Pagkatapos ng Oo, Manila Film Fest. Pagkatapos ng hindi, noong time na yun, wala pang ganong film fest nun, ano pa eh, May. Ah, okay. Ang kasunod, ang sinusundan namin doon, mga Rambo, yung mga Curse of Blood, mga ganun. Okay. Saka yung mga James Bond. Paano siya naging Guinness Book of World Records pa? Yan, within 1 year, 3 yung nagawa mo ng Okay. series niya, di ba? Plus 4 million ng Production cost. It grows 32 million. Grabe yun. Puro 30 million plus yung 3 pelikula na yun. Grabe yun. At FYI, pwede kayo pagmalaki. Nakasama ako sa isang Stars. At niluto po ako. Tekwa! Yes! Yes! Yo! Patay. Ano luto? Siopaw. Siopaw? Alam mo yung reason nun kung bakit ka niluto, di ba? Atin na lang yun. Hindi nga. Grabe yun kasi nagpaalam kay Direk. Direk, shoot na ko sa kabila. Pinapatawag ko sa kabila. Sige, patayin na yan. Pero bago yun sa'yo, doon sa Starsan 1, ginawa ko na yun eh, kay Sin Patag. Ganon din eh, first day din namin yun eh. Oo. Second day dahil kasama na si Rene. Ang eksena, supposed to be, siya yung dapat Kalatin. eh. Oo nga. Diba? Kaya lang, during the time na nag-shoot kami, pag-shoot namin na umaga, okay lahat eh, di ba? Pag lunch break namin, bigla niya sinabi sa akin, Direk, meron nga pala akong 5 o'clock na rehearsal. Kailan? Sabi sa kanya. Mamaya, Direk, 5. Ha? Ba't hindi mo kagad sinabi? Sabi ko yun. Direk, nakalimutan ko eh. Okay. Sige. Hindi mo ba pwedeng cancelin yan? Kasi ang dami pa natin eksena pupunan. Hindi, Direk, kailangan yan. Ganun ba? Okay, sige. Chugi. Siya. Pero ako naman, Direk, di naman ako nagpaalam. Sinabi ko yung So, yun ang naging trait ko eh, na hindi kita kailangang problemahin eh. Oo naman. So, ganun ang ginagawa ko sa atake. Na naging experience ko nga doon sa stocks. Pero grabe, magandang karanasan yan. Ginawang show po ng mga cannibals si Chiki. So, after Starsan, okay, let's talk about the other project. Ano na yung sumunod after Starsan? Marami. Ang tapang namin ni Joey noon eh, di ba? From Seaman to Starsan. Ang kasunod ni Starsan, Barbie. Oo. Di ba? From macho biglang Barbie. Ang hirap ng pelikulang yun. Uy guys hindi biro kasi yung pelikula nun because of the makeup. Ang tagal. Ilang oras yung makeup? Mga 2-3 oras inaabot. Araw-araw yun. Kasi si James Cooper eh. Alam mo si James Cooper, perfectionist din si James. Okay. Ultimo yung pagsisigarilyo ni Barbie, kailangan.
iniensayo talaga ni Grabe yun. ni So, James. box office din eh. Yun yung second time na nagkasama kami ni Tony Gloria kasi after nga nung Untouchable Family, nung patawag niya ako, may sarili na siyang production. Oh, Ito yung Film Star Production. yes, I remember that. Oo, so yun na yun. Yun ang first movie niya, yung Elvis and James. Ay, Elvis Ay, James, no, Barbie Barbie. pala. Tapos nun, Elvis and James. Elvis and James, sino rin naman yun? Kay Tony Gloria din yun. Yun, nag-guess ako dun. Buti na buhay ako, naalala ko ni Direk dun. Hindi ka kasi nagpapaalam eh. Ay, nit. Ako naman na nagbenta lang naman, hindi ko makalimutan yung ano eh. And over here is FE50. Very nice, very strong, durable. Okay? Marami na tayo, meron kasama ka pa rin namin doon sa Batman and Robin eh, di ba? May I interrupt your program? Speaking of handsome and sexy, why do you look that dog in the picture? It's bad. Eh, yung sa Elvis and James, Elvis and James, ako nagbebenta ng organ. Yung di ba? Ang sec organ ng pangalan. Oo. Anong pinanggalingan nun? Kasi ang sitwasyon doon, si Panchito, yung same professor, di ba? Ang pangalan ni Panchito doon, Professor De Buraci. Oo. Tapos, ang niya, unang assignment niya, bring your own instrument. Yeah. Ayan. Oo. So, di ba? So, yun. Kaya nagyan ng sitwasyon. Ang second, assignment niya is, pupunta na kayo doon sa Music store. Kakantahin niya yun din. Mga, yung mga pyesa niya. Hindi ko makalimutan yun talaga. After yun, lahat talagang hit yun. Alam mo, phenomenon talaga nun si, Tito Joey. Yung 1 year span namin na yun, lalo na nung time ng, almost 2 years. Yung time nung 1989, nakagawa kami ni Joey ng 13 movies within a year. Pakiulit. 13 movies within a year. Ping 3. Grabe yun. Ano pa yung mga pelikula na 13 yun? Nagsushoot ako ng Tanay, isang location, andun yung set ng Starzan, nandun yung set ng Long Ranger and Tonton, tapos doon sa inuwihan naming hotel, nandun yung set ng Batman and Robin. Diba? Pero ito lang. Oh, yan na. Ito na. Punta naman tayo sa during that time, tumaas na ba ang PF mo? Mataas na. Dos na yun. Kailan nang umpisa sa Startan yun? After ng Starzan. Hindi, 1, 2, and 3. I'm sure 1, tapos 2, tumaas na. 3, No. tumaas na. After nung 1, kumbaga sa ang layo nung tinaas eh. Pero buti hindi pa sinabi ni Mother, kontrata mo hindi pa tapos. Ilang kontrata mo noon during that time? 1 year. Pero after nung nag-hit yung Starzan, pinapirma niya na ako ng another 2 years. Pero yung rate, magkano na? Iba na, malayo. From 50,000 to 1 million yun. Ay guys, ito lang FYI, hindi ordinaryo yan. Honestly, I don't know. Pero hindi pangkaraniwan na mabayaran ang mga direktor ng ganong kalaki. I would say that you are one of the highest paid directors during those times. Siguro because dun sa success din nung nangyari doon sa movie. Oo. Na-overwhelmed din talaga si Mother sa amin. Kasi, if I remember it right, si Joey during that time nasa 400,000 si Joey. Umpisa, oo. Umabot siya ng 4M eh. Per movie. Which is, Si Rene Requestas, 150 yung sinabi namin, di ba? Umabot siya sa amin ng 1.5. 1.5. Isang pelikula. Imagine mo to guys Paano mababago ang buhay ng isang taong walang pamasahe pampunta ng set? Up to a point na wala pang isang taon na kumikita na ng 1.5 million. Isang pelikula. Grabe talaga, hindi ko talaga Pero nung time na yun kasi, ang ginagawang pelikula sa isang taon, 250 to 300 movies eh. Kaya ganun ka gandang kita ng mga pelikula. Direct kung mamamarapatin mo lang, si Rene Requestas, nakasama ko rin madalas nakasama ko siya sa pelikulang I Love You 3 Times a Day. Yun nga, sa Starzan, Elvis and James, alias Batman and Robin. Naging maganda naman ang kanyang karera, pero nakakalungkot mang sabihin, di ba? Ano ba talaga ang tunay na nangyari kay Rene during that time? Ang kasi, nakita kong senaryo kasi sa show business is pag na-attain mo yung success, kailangan ma-handle mo siya ng tama eh.
nangyari sa amin dun. After almost 2 years namin pagsasama nila Joey ni Rene. Siyempre, ang laki na naging budget ni Mother para TF lang namin, di ba? 4 million, 1.5, 5.5 plus 1, 6.5. So, ganun kalaki nga abutin ng isang pelikula namin. Oo. So, definitely, si Mother, inisip niya naman na gawa ng pelikula na medyo mas maliit ang budget doon. So, in-offeran niya ako ng gawa mo solo movie si Rene. Sabi ko, okay naman yun, Mother. Kaya lang siguro hindi pa ito in time. Kasi, Mainit pa eh. init pang masyado yung dalawa eh. Oo. Kasi binigay ko pa nga example sa kanya yung, baka, kung marirecall mo lang, Mother, di ba, nung naghiwalay si Dolphy Pancito, medyo nag-suffer eh. So, sabi ko, habang mainit, anin natin, treatin natin. Eh, sabi niya, hindi, mataas na masyado budget eh. Kailangan gawa mo na ng movie. Sabi ko, hindi ko pa muna magagawa sa ngayon, Mother. Stick muna ako doon sa dalawa nila dalawa ni Joey. Sabi niya, kung hindi mo gagawin to, hindi kita bigyan project. Bother na bother talaga. So sabi ko sa kanya, kung yun ang desisyon mo, Mother, wala akong magagawa. Basta I stand doon sa sa paniniwala ko na hindi mabuwork pag maghihiwalay sila ngayon. Hindi nga ako binigyan ng project, Mother. Negosyong pangmatagalan at kumikitang pangkabuhayan ba ang gusto mo? Mag-franchise na sa Rigasco. Pinagawa yung pelikulang Si Ito, Tae Ganda Lalaki kay Tony Cruz. oo, naalala ko yun. Kaya nga Tony Cruz eh. Oo nga. Napunta nga sa akin si Tokayo na si Parin Tony na. Oo. Kayo, pinagagawa sa akin si Rene. Buti naman nagpaalam, no? Oo naman. Ganun. Maayos, no? Ang kagandahan ng time natin kasi may mga respeto tayo sa isa't isa. Oo. Kahit pa paano. Hindi bastusan eh. Walang bastusan nun eh. Di ba? Galing. So, napaalam siya. Sabi ko, sige. Kasi kung hindi mo tatanggapin na, bibigay naman sa iba eh. Di ba? So, kaysa iba mo kinabang, ikaw na mo kinabang. Oo. Di ba? Okay, pasalamat siya. Ginawa nila yun. Blessing naman sa akin. Tapos the time na pinatawag ako ni Vic Soto at saka ni Mr. Tuviera. Saan? Crocodile Dundee? Hindi, gagawin na yung Okay Caferico, the movie. Ano ba nauna? Crocodile Dundee o ano? Crocodile. Ano una Crocodile Dundee? Kasi nung time na yun, di ba, gumagawa na rin si Vic, eh, meron sila sa kanilang dalawa ni Aiza, may Rocky, mga ganun. Oo. Ikaw ang director ng Crocodile? Hindi. Hindi, si Logic, Arlego. Pero may inside story ako nun Crocodile Dundee. Hindi ko lang alam kung totoo. Si Bossing na makakapagsabi niya. Pahirap natin yan. Hindi natin alam yun. Hindi, totoo yan. Ito, sa akin lang. May nagsabi sa akin, kasi nga, Regal yata yan. Regal din. Oo. May nagsabi, nakinas daw ako as sidekick ni during that time. Di Bossing. O, ni Bossing. Hindi ko na alam ang nangyari, tapos nawala. Sino ba naging si Richie ang sidekick? Oo nga. Pero si Richie, syempre naman. Pero kamukha nga na sinasabi mo, di ba? May mga paboritong mga direktor, may paborito rin ang artista. Ganon din ang artista naman may paborito, di ba? Oo nga. Siguro, ganon din ang senaryo. Mm. Kaya hindi natuloy. So, nag-umpisa kayo ulit sa Okay Caferico. Okay Caferico. Saan production? MSET kay Big Soto. Kay MSET na. Si Tony Gloria ang supervising producer ba, Jory? Hindi na. Wala na si Tony. Wala ng Okay. Kasi production ni Tony yung film star. Hindi naman Okay. So, ang MSET na. kasama rito sa production nito ngayon ng Okay Caferico. Parang creative. Si Mr. Toviera. Tony Toviera. Tony Toviera na. Hindi na Tony Gloria. So, nag-Camel. Okay. So, during that time, grabe yun. Okay Caferico. Pero ang kagandahan nung sabi ko sa kasi nung kausapin ako ni Vic at saka ni Mr. Toviera is inoffer nga yung Okay Caferico. Sabi ko, di ba si Bert De Leon yung director sa television? TV, oo. Sabi ko, tatanggapin ko to kung kaming dalawa ni Bert ang Ganda na. Kasi nga, yun yung natin kalakaran natin nung panahon natin di ba? Kahit pa paano, bigyan mo ng importansya at formalidad yung pagkuha mo doon sa project sa kung sino man ang nag-handle ng project. Yeah. Kinausap nila si Bert na gusto mong gumawa ng pelikula kasi television lang lagi si parang Bert di ba? O kasi guys, ito lang FYI no, para mas kayo. Iba po kasi ang pelikula, iba yung TV. Iba Iba yung angulo, iba yung shot, iba po lahat. Kaya hindi naman sa binastoso kaya hindi kinuha si Bert, hindi po yun ang dahilan. Yun ang nangyari. So ang first movie namin
ni Vic, is kaming dalawa ni Bert De Leon yung director. Okay ka Ferico, in one. Sobrang naging successful din yun. Magkano pinasok? Festival yun eh. Magkano pinasok ang pera? Ganun din, halos mga 30 MD ng gross. Oo. Pero buti na lang nagpaalam ka rin kay Boss Joey noon. Hindi, actually, yan, naging usapan namin noon, pinakiusap ko rin kay Vic na kung pwede, kasama sa creative si Joey sa project. So, kasama namin si Joey din sa project. At saka nag-cameo yata siya dun eh. Magandang gabi po. Sir, ma'am. Alam niyo po, iba na po ang maingat po. Every N10 kami suotin naman at saka lagi may cameo niya. So ganun ka-close yung naging sitwasyon namin niya. Nakakalungkot ka lang dahil kasi nung nahiwalay sa amin si Rene, naging successful pang todo si Rene, no? Because of Dida, yung mga yun. No? Ganun, di ba? Michael and Madonna, yung mga ganun. Ang hirap naman ng tanong niyo, sir. Tsaka bakit sa akin yung pinatutunayan? Ako ba may sabi nun? Bakit hindi niyo itanong kay Colombo? Kasama ako sa Michael and Madonna. Sandali lang. Michael, birthday bukas ni Madonna? Sigurado may party yan. Uy! Sigurado may kainan dyan bukas, Michael. Magdadialog ka lang, manggugulat ka pa eh. Alam mo yung eh. Yun. Si Tony Cruz din o ni Direct Doron. Pero yun nga, yung balik nga natin, ano po nangyari? Ba't napaaga ang kanyang paglisan? After 1 year na magkakahiwalay kami, pinatawag kami ulit ni Mother. Actually, ako muna yung pinatawag eh. Na Direct, pwede ba natin balik tandem Joey Rene? Sabi ko, bakit Mother? Medyo hindi na masyado gandang kita mga movie ni Rene. Sabi ko, kausapin mo si Joey, Mother, kung papayag siya. So, set ulit ang meeting si Mother, kami dalawa na ni Joey. Okay naman si Joey. Yun yung The Return of Lone Ranger and Tonton. Nung time kasi ng pagkakahiwalay namin ni Rene, talagang nag-boom ang karir ni Rene noon. Tsaka pati financial status ni Rene, sumobra nun di ba? Parang presidential sa na nga siya eh. Oo nga, Kasi nga backup na siya, di ba? saka hindi yun. At saka ano siya, nagkaroon siya ng ano nun. Bar. Hindi, jaundice ba yun? Dahil sa daming alahas. Grabe. Alam mo during that time nakikita ko at dami niyang mga alahas. Yung mga gintuan. Sabi ko, jaundice si Rene Requestas ngayon. Parang alahero. Kaya lang yan nga, nakakalungkot. Dahil nung bumalik sa amin after 1 years, nung makita kami ng gawin namin yung Lone Ranger and Tonton, yung kotse niya, na unang-unang binigay namin sa kanya. Kasi yung bahay ni Rene sa Tenement. hindi, yung bahay ni Rene, unang bahay ni Rene sa Lagro. Okay. Kami pa nagpabili sa kanya ni Joey nun. Tapos yung unang-unang kotse niya na yun, ng Nissan na, anong tawag ng Nissan yun. Yun yung una namin pinabili rin sa kanya. After 1 year ng success niya, nung magkita kami ulit, ang dala na lang niya yung Nissan na unang sasakyan niya. Anong ibig sabihin no? Bagsak talaga. Naubos ang pera? Naubos ang pera. Anong nangyari? Balita namin, kasi si Rene talagang manginginom siya talaga eh. Kahit nung nasa Stars Hindi, nung time namin, hindi. Kasi nga, sobrang trabaho namin eh. So, wala siyang time. Oh. So, nagkaroon siya ng time, yun. Tsaka wala nang nag-guide sa kanya. Kasi, si Rene kasi hindi talaga kumakain yan eh. Pika-pika lang yan eh. Kaya lang, nung napasama sa amin, hindi pwede kain ka. Inaalagaan namin siya talaga eh, di ba? Even yung pagsasabi na meron siyang siyota, may girlfriend siya. Kami lang gumawa nun. Actually, wala namang girlfriend talaga. Kasi nga, di ba, inaangat namin yung karakter niya talaga eh. Even yung personalidad niya, gano'n. Okay naman. Kaya nga nag-click sa tao eh, di ba? Ultimo nga si Chris Aquino, naging interesado sa kanya. Okay. Yan lang, nalungkot kami. Nakita na namin na gano'n si Dari. Hindi na namin tinanong kung bakit gano'n nangyari. Kaya ang balita nga namin, medyo nagumon sa ala, tapos yung bisyo, babae, gano'n. Hindi ko alam kung may kasama pang drugs, di ba? So basta totally bumagsak talaga si Rene ng time yun. So kami naman, sige, gawin natin. So nung ginawa namin, awa ng Diyos, bumalik yung kita ng tandem ng dalawa. Kaya lang na bumalik yun, nagsolo na naman siya ulit. So okay lang. Doon na kami nagkahiwa-hiwalay na everything. Yun na nga. Ang alam ko, ang pinakahuling pelikula niya yung Michael and Madonna eh. Yun yung pinakahuli nun. Ang tumawag pa sa amin nun, si Vic Soto. Direct, alam ba ano na ba nangyari? Pero niya, nangyari? Wala na. Kami pa una nagpunta ni Joey sa hospital. Totoo bang during that time, yung sinsukan niya na talaga?
may sakit na talaga si Rene. Kaya lang na-aggravate pa nung sobrang pinabayaan ng sarili, di ba? Kaya talagang, ano siya talaga hindi niya mapigilan yung alak talaga. Kaya nakakalungkot eh. Yung nakita mong success niya, parang hindi talaga nakayanan ni Rene. Kaya yung downfall. Kung buhay pa si Rene siguro, I'm sure. Hanggang ngayon, hataman man hanggang ngayon, andyan pa rin. Oo, di ba? Di ba? Hindi na, I'm sure kilala pa rin siya ng mga kabataan ngayon. May ano nga, may sekta si Rene Requestas eh. Meron, may sekta siya talaga. Oo. Yung grupo nito, yung sekta na to, at yung mga filmmakers din na iba rito, karamihan mga filmmakers din eh. Lalabas sa TV yung pelikula namin. Nagte-text na kagad sila, showing na yung ganito, panoorin natin. Sabay-sabay silang nanonood dun. Chitae, ganda lalaki! Ang classic talaga nun na hindi makalimutan ng tao si Chitae, ganda lalaki. Sa lahat ng mga pelikula na ginawa mo, no? Siyempre, alam ko, walang favorite. Pero sino ang isang tanging artista, kilala man o hindi mo kakilala, hindi mo siya kilala, ang hindi mo makalimutan? Actually, halos lahat eh. Lahat may partisipasyon eh. Kasi kamukha ni Willie Rebellion eh. First movie niya sa akin, Bobo Cup, di ba? After that, matagal kaming nakasama siya as mga sidekick, di ba? Tapos, isang araw, nag-golf kami nila Vic sa Capitol. Nakita ko si Willie nakahiga sa sopa ng isang sopa ng Capitol. Nakita ko, papaalam lang ako, sabi niya, saan? Bakit saan pupunta? Mamigrate na sa Amerika dahil walang mangyari sa karir niya dito eh. But during the time, pa siya? After nila ng breakup na nila ni Princess. di ba? So wala na and everything, di ba? Magkasama pa kami noon, ni Willie. Sabi ko, huwag ka munang mag-migrate. Mayroon ako isang producer na naghahanap ng bagong project. Rekomenda kita. Pero kailangan ko ng guest ng mga artista makakasama mo. Ginawa namin yung Boy Tigas. Ayun, ikaw pala yun? Ako yun. Okay. Ikaw pala yun. Kaya sabi siya, lahat yun may significance sa akin lahat eh. Tapos ang kagandahan nun, after ng Boy Tigas, maganda kinita. Binili ni Charo Santos yung pelikula sa ABS. Napanood ni Charo yung pelikula. Pinatawag ako. Si Norma Kapitana yung manager ni Willie, di ba? Si Norma, ako, si Willie. Pinatawag kami ni Charo, meeting kami sa Melos. Pero bago yung nangyari yun kasi, di ba, ang Itbulaga nasa Channel 2. Lumipat ang Itbulaga sa 7. Lumipat yung Itbulaga sa 7, kinausap ako ni Charo through Simon Umping na kung pwedeng gumawa ako sa Star Cinema. Tsaka bibigyan nila ako ng project ng television, ABS. Pipirma ako ng kontrata sa kanila. Tapos yung kontrata, may restriction, hindi ako pwedeng gumawa sa kanila. Sabi ko, salamat sa offer, pero hindi pwede dahil kasi alam niyo naman yung loyalty ko rin doon sa grupo. Oo nga. So yun, hindi kami nagkatuloy. So nung pinatawag niya ako, dahil doon sa Buetigas. The usual, na-opera niya ulit ako. Tapos yung si Willie, sasama niya doon sa Apo. Gagawa sila ng parang Tito Vic and Joey din na grupo. Sabi ko, si Willie na lang ang kausapin niyo kung okay siya. Pero ako hindi talaga ako pwede. So yun natin naman si Willie. So sabi sa akin ni Willie, paano to direct? Sabi niya gano'n. Sabi ko, paalam ka rin sa grupo. Kina Tito Vic and Joey. Oo naman. Pati ka lang Mr. Tobiera, paalam ka. At saka during that time, ikaw ba yung gumawa ng pelikulang yung basurero sila? San Miguel. San Miguel. Nandun si Willie. Nandun din ako eh. Correct. So, ibig sabihin din nga yung laging kasama rin kayo lagi sa mga pelikula namin di ba? Ganun yung sitwasyon. So, ang nangyari lang, nakapagpaalam siya, tapos, dayon, history, kung ano nangyari kay Willie, di ba? Oo, di ba? Yun na nag-umpisa si John, si Willie at si Randy. Si Randy. Yun na yun. Ayun pala yun. Gusto na magkaroon ng Tito Vic and Joey. Kaya yung unang movie ni Willie na solo niya na gagawin, ako talaga yung pinatatawag din. Sa lahat ng mga pelikulang ginawa mo, ano hindi mo makakalimutan? Lahat ng pelikulang hindi ko makakalimutan yung may mga significance nga sa akin, di ba? Yan, definitely with Joey and everything. Si Vic, maraming masyado kay Vic eh. Talaga? Kasi ang kagandahan ng nangyari ng transition to as a director ng comedies. From Joey De Leon, na ang comedy mo is tuloy-tuloy, di ba? Si Vic, ang difference is istorya muna tayo. Parang Dolphy yun eh, si Vic. Oo. Di ba?
Oo. Saka ang sitwasyon, ang kagandahan lang nung kay Vic, nadadagdagan ko siya ng konting kapilyohan pero hindi gano'n kagrabe ang tingin sa kanya. So, gano'n ang sa nangyari. So, ang nangyari parang naging situational lang yung COVID din natin kay Vic. May konting halong Islamic State through Hussein Wali, mga gano'n, kay Richie, gano'n na everything. So, gano'n ang nangyari. At saka iba na stature niya nun eh. Hindi na siya pwedeng atse-tse eh, di ba? Yun hindi natin makalimutan. So, sa palagay mo, Direk, ano yung pinakamahalagang pagbabago ang paggawa ng pelikula ngayon? Actually, napakaswerte natin ng time natin. Diba? Kasi ang budget mo talagang libre ka. Kamukha nung pag gumawa kami nila Vic ng Enteng Kabisute, sobrang laki ng budget namin eh. Magkano yun? Naabot kami ng 40 hanggang 60. 40 million? Hanggang 60 million. That's crazy. Hindi, pero ang balik naman, magkano? Almost 300 million. Diba? So, Di ba? kaya lang ang nakakalungkot nga, after nung ang nakita kong pinaka-setback nung dumating yung time na 2016, Metro Manila Film Festival kasi yan ang banner ng kita ng mga pelikula di ba? Kahit gaano kahina yan, pagdating ng festival talagang malaki ang kinikita niyan dahil kasi tingin ng tao dyan talagang it's an event kaya nga festival siya, di ba? So, 2016, nagkaroon ng proseso na maging mga independent films lahat ang ilalabas. Wala namang masama doon sa independent films na lahat ilalabas mo, di ba? Kaya lang ang sitwasyon kasi ng Metro Manila Film Festival, from the start, ang talagang purpose niyan is to generate funds. Kasi mayroong purpose yan Ikikitain yan is para sa mga industry organizations. Yeah, fundraising. Kaya kailangan kumita. Ang nangyari, hindi kumita yung festival ng ganun kasi laki ng mga nakaraang mga pelikula, ng mga festival pala. So, ang nangyari, nakabalik tayo ng 2017, 2018, 2019. Unfortunately, 2020, tinamaan naman tayo ng pandemic, 21, 22. So, during the pandemic, nagkaroon ng mga ibang, nagpapasalamat na rin tayo doon sa mga ibang producers kahit na may pandemic, gumawa pa rin sila ng mga proyekto para magkaroon ng mapapanood yung mga tao saka content ng mga televisions sa end of the day. Ang pinaka-problema, since walang ganong kikitain, maliit ang budget. Ang problema lang noon, pagkatapos ng pandemic, hindi na bumalik doon sa dating budget. Tama. Nag-retain na lang doon sa mga low budget. Kasi nga, isang factor din na nakita ko is yung, kasi may mga streaming platforms na Oo. Diba? Tapos may social media pa. Ang daming masyadong nagiging kalaban na. Diba? Tama. So, kailangan gumawa ka ng pelikula na kailangan magkaroon ng interest ng tao na balikan talaga ito sila. So, direct ngayon, siyempre ang buhay, di ba? Gulong yan Nag-umpisa ka sa wala, nagkaroon. Siyempre, pagkatapos yan, pag wala ng project, siyempre, hihina ang kita. Alam mo, pero hang ako sa'yo, direct, na ikaw ang isa sa pinaka, kahit na ngayon, di ba, hindi ka naman siya nag-active sa paggagawa ng pelikula, pero nakaipon ka. Natuto ka ba na mag-ipon at magsubi para sa ngayon? Naging magandang halimbawa yan nangyari sa akin noon, di ba? Na eto, ang dami mo pera, sales manager ka, di ba? Tapos bigla, all of a sudden, balik ka rito sa zero. So, nangyari sa akin noon, nagkaroon ng pagkakataon na mabiyayaan ulit ng Panginoon doon sa mga nagawa kong mga pelikula. Yun, naipundar ko na ng lahat ng properties yung mga bata, mga ganito. Lahat na pagtapos na natin sila nung sarili na ng profesyon, diba? Iganda ng nila sa buhay ngayon. Si Direk, pag golf na lang, di ba? Siguro, kung makakausap mo yung batang Direk Tony Reyes, yung unang beses mong ika nga di ba, na humawak ng pagkakataon na mag-direct, anong sasabihin mo sa sarili mo? Number one, pagka nagkaroon ka ng ganong pagkakataon na maging direktor, dapat grab mo na yung opportunity na yun. Pakita mo yung kakayanan mo talaga na magawa mo ng tama. Tatangkilikin ng mga moviegoers yung pelikula gagawin Kasi simple lang Bakit ka gagawa ng pelikula? Diba? Gusto mong panoorin to ng mga tao. Ayaw mo naman gumawa ng pelikula dahil kayo lang manonood, di ba?
Kaya ang ginagawa ito para sa audience, eh. Kaya nga ang thinking namin dun, eh. Ano yung gustong makita ng mga manonood sa pelikula ko? Hindi yung gusto ko as a director. Yes, galing, galing. Alam mo, guys, sana mapulot niyo 'tong aral na ito. Ikaw negosyante ka, hindi yung, "Uy, ganda ng produkto na ito." Hindi. Dapat iisipin mo, kung ikaw ang bibili niyan, bibilhin mo ba yan? Kung prenesyuhan mo yan, bibili mo ba yan sa presyo yan? 'Di ba? Ang galing, no? Ganun lang kasimple. Tsaka malaking bagay din yung nagkita tayo nun, eh. Saan po? Nung binigyan mo ako ng ipunaryong libro, Oo. di ba? Oo. Nai-share ko rin lahat sa mga bata yun. Kaya ngayon, umpisa pa lang nila, talagang nag-aano na sila, nagsisave na sila. Oo, dapat habang bata pa. Direk, kung magiging pelikula ang buhay mo, napakaganda. Ano magiging title ng pelikula? Direct. Direk? Bakit direk? Yun na yung pinaka-fulfillment ng buhay ko, eh. Kasi muna wala nga sa isip ko 'to, wala sa panaginip ko 'to magiging direktor ako, eh. Pero lahat nung naging experience ko mula sa low to high, andito lahat sa pagiging direktor, eh. Galing. Batang gagalangin, di ba? So ngayon, ano lang tayo, quick lang tayo, direk. Boy Abunda style, no? Okay. Question, yung isang tanong, isang sagot. Okay. Comedy o drama? Comedy siyempre. Starson or Barbie? Pareho sana. Box office or critically acclaimed? Box office. Kasi definitely ang box office kasi, binabayaran ka ng napamilyong tao, eh. Yung award, 7 o 9 na tao lang yung tumitingin sa inyo. Kung may isang pelikula na pwede mo i-remake, anong pelikula yan? Starson at saka Okay Ka Ferry ko. The one film you'll always be proud of. Okay Ka Ferry ko. Mabuhay ka, direct. Alam mo, Mabuhay ka rin. ay hindi, talagang sobrang proud ako. Proud ako sa mga taong naniwala sa akin nung nag-umpisa ako. Alam mo, malaki yung utang na loob ko. Una, isa-isahin ko na, Randy Santiago. Siya yung nagbigay sa akin ng pangalang Chinkitan. Pangalawa, si Chapusik. Talaga? Kasi nung Paano kayo nagkaroon ng kwento na yun? TV, Okay. sa TV, yung parang nag-umpisa lang ako, tinuruan niya ako, ginaid niya ako. Si Joey Javier Reyes sa TV rin. Sa pelikula, yung pinakaunang director ko talaga si Direk Mike Relon Makiling. Oo, yan. Sobrang laki ng utang na loob ko doon. Naging writer ka pa ni Mike. Oo, ako naging writer ni syempre, Direk Tony Y. Reyes. Ito yung iilan lang mga taong naniniwala sa akin nung panahon na yun. Yun, kay Kimping, maraming salamat. Kay, syempre, Tito Joey, yun, talagang malaki yung utang na loob ko. Kaya, alam mo, grabe talaga ako. If I learn how to look back, the reason why I have a career right now in a brand bilang isang Chinkitan dahil nga sa pelikula. Pero, yun yung malaking advantage ng mga nasa show business, eh. Ibang klase yung pag kahit na hindi ka talaga sikat pero nakikita ka nila. Oo, kasi yung tiwala ng tao nandun na agad, eh. At saka yung idolism, di ba? Ina-idol ka nila, eh. Kaya guys, sa pagkakataon na ito, hahamunin naman natin si Direk na mag-ipon muli. 78 years old na ako, kailangan ko na talagang, I'm 78 years old. Are you kidding? Yeah, 1947 ako, eh. Kaya nga mag-comment yun kayo sa comment section kung mukha pong 78 to. Seryoso ka? Yeah, 78, 1947 ako, eh. Si Joey na 79, si Val Soto 80. Pero si Vic. Mga 70 plus lang si Vic. Guys, you don't look your age. Kasi nga tawa lang ng tawa, di ba? Nakita mo, di ba? Nagpaalam ka, ginawa ko ng remedyo kagad, ginawa kita show po ng mga kaniban. Grabe naman. Di ba? Imagine si Vic Soto rin hindi mukhang 70 plus, di ba? Wala. Yun yung yun yung magic ng saka miracle ng laughter, eh. Lagi ka lang masaya, eh. Oo, saka mas masaya ka, umiipon ka. Well, Mag-ipon tayo. Yan, itong gagawin mo, Direk. Yung mga barya ng mga sukli, 20 pesos. O, kunyari, di man nalagay mong 20, tatantusan mo yan. Lalagay mo yung barya dito, perang papel. Pag nabuo mo yan, Direk, may 60,000 ka. Para may pang-gold ka. Ito na. Tapos meron pa akong wala pa ito si Direk. Mahilig, ito mga kapusuin namin, eh. Pag nakikita yung... Ha? Kapusoy at badyong. Oo, pusoy.
Yung parang nasa set, ayan na, maghihintay na, mag-iilaw na. O, pusoy mo na, pusoy! O, ito yung ibang barahan na pipili ka para masahipon ka. Kahit isa lang, o isa lang. Okay. Oo, basa. No More Yossi and Alak Challenge. Matagal na. 1990 ko pa tinigil. Alam ko, dati malakas din uminom at saka to, mag-ano yan. 4 na kahapon, isang araw eh. 13 movies ginagawa mo sa loob ng isang taon. Paano ka naman? Oo, so, yan. So, no more, basa? No More Yossi and Alak Challenge. Oh, so, may basahin mo yung ano. Bawal na munang bumili ng Yossi o alak. Ang amount na matitipid mo, ang ihuhulog mo sa iyong ipon bar. Oh, imagine mo, direct magkano ang pakete ng ng Yossi nun. Marlboro Blue pa ang... Hindi, gawin mo na ngayon, 150 ngayon. 150, 4 na pakete ha. 600 a day. A day times 30 days, 18,000 a month. Times 12 months, that's almost 200,000 a year. In 1919. Ilan taon mo ginawa yun? Lumaki yung na yun, yung consumption ko ng Yossi. Ang time na namin nila Joey. Siguro mga mga 2 years lang. Pero yung pag-Yossi ko, mula siguro 12 years old pala ako. Ayun yun. Ayun na, makakaipon ka talaga. Pura ganun. O yan, direct, sa'yo na to. Actually, meron na ako nito dati. Binigyan mo ako nito. Kaya nga sakto to. Oo. Para sa mga anak ulit. Yeah. Sa direct, saan ka na ngayon? Saan ka na connected? Currently, nasa MTRCB ako ngayon. Movie Television Review and Classification Board. Okay. So, yun, at least through the chairmanship of Lala Soto Antonio, maraming nagagawang programa ang MTRCB para makatulong sa industriya. Okay. Meron ka bang social media? Wala sarili lang Personal lang. O, sinusundan ko si Direk Ed. Pero kung gusto niyo pa rin makita si Direk Tony Y. Reyes. Antonio Y. Reyes. Antonio Y. Reyes. Guys, sana sa episode na ito, nagbalik tanaw tayo sa nakaraan. I'm sure lumaki tayong lahat. Lumaki tayo sa mga pelikula na nagbigay sa atin ng kasiyahan. Diba? Na humubog sa atin na ika nga yung nung panahon na wala pang Netflix, wala pang lahat, diba? Yan ang form of entertainment natin. At nagpapasalamat po tayo na may isang Direk Tony Y. Reyes na nagbuo. Na, diba? Aanhin mo yung mga artista kung wala naman direktor. Diba? Aanhin mo rin naman yung direktor pag wala namang artista. Kaya nga, nagkakatulungan. Kaya maraming salamat sa pagkakataon nito, Direk. My pleasure. Isang alamat. Oo. Kaya guys, kung may natutunan kayo sa episode na ito, please type it in the comment section. And then please also don't forget to follow this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Mabuhay ka, Direk. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam, pera at buhay. Ito ang tunay na usapan.